turret, pwede siyang galawan kasi ni Kelra. If walang mangyayaring ikot from the mid duo ng AP Bren, magkakaroon ng hard time si Jizu levels 1 to 3. Level 4 naman, magkakaroon siya ng edge kapag meron na siyang I am offended. So baka doon magsimula yung timings for AP Bren. At sisimulan na nga natin ang unang laban ngayong araw. Kahit na malamig at maulan ng panahon, panigurado yung magiging mainit ang bakbakan, especially ng ating mid lane duo na pinoint out na natin kanina sa usapan natin kung saan gaano ka-crucial nga ba ang roamer at mid lane na nakikita natin dito. Aga Box coming in from AP Bren. Okay, napa-revitalize kami dito si Brusco. Makukuha naman nila yung kanilang kagustuhan. Level 2 ang parehas na mid and roam. Sakit nung mga pag-ikot dito na X-Nova. Pero kailangan nang umatras kaagad. Dito lumamang yung early game ng AP Bren dahil dun sa pwede silang makipag-exchange ng blow by blow sa lineup ng Onyx Philippines. Considering na nakakalit sila, level 2 is so good na kahit pa mapoke ka ng Louie, you can just second skill out, mag-heal ka, then in return may first skill ka ulit together with Aqua, yung buhat niya. So dun lumalabas yung power spike ng AP Bren. Kaso nga lang, pag nagkakaroon na ng matinding team fight, doon sila medyo malulugi sa Gatot Kacha. And that is gonna be the debut pick nga para kay James Punks with this Eason Shin. Mukhang sabi niya nasa mga huling araw pa muna ng regular season bago ko gagamitin itong alas na to. At dito natin makikita kung kaya nga ba niyang paganahin kasi mas sanay tayong makita siyang gumamit ng mga fighter heroes pero mukhang alam na nila na pwedeng pag-initan yung gitna. Ayan na nga, patay kagad. Itong si X-Nova, nakuha siya doon. Pares si Rome ang namaalam. At this time ay ang baba din ang buhay ni Kingo. Kailangan niya mag-replenish. Ang maganda dito, merong flying cloud. So mabilis lang siyang makakapunta sa kung saan man niya gustong tahakin dito. At dalawang roamers lang naman yung nawala. So okay na okay lang yun para sa mga teams natin. Pero for Onyx, kailangan din mag-level 4 pa ni Frinzy para makita natin yung strength ng lineup nila. Yung mga surprise plays with of course the ultimate. Ayan na nga, online na. Ayan na, 4K na lang ang buhay ng pagong na ito. Diversion. Pero joke lang pala ngayon. Itong si Aqua yung mababa. James Punks ang nagwagi. Doon sa unang pagong, nagamit na rin yung Vengeance Bandit ni Ryota. Ayun, ginamit tayo ultimate X-Nova. Patay kagad si Kikong. Save with Atoy R. Dalawa ang napatumba ng AP Bren against Onyx. May sasama pa ba? Wala na ata. Atrasan na ata dito, Onyx. Uy, at ready pa ang lumaban si Shizu sa gitna pero nananakot lang pala. 2 kills ang makukuha doon ng AP Bren. May kasama pa silang turtle. Ayaw talaga tantanan ni James Punks. Talagang palaban. Again, debut pick ng isang YSS. Isipin mo yun, sa sobrang daming hero na nailabas ni James Punks, ngayon palang nalusot to. May mga Suyo, may mga Lucas. Uy, wait lang, hindi pa tapos ang laban kasi si Kera ang pinuruhan. Ang baba ng kanyang buhay, buti nilang pre, may flying clouds. That's what we've been talking about, the level 4 power spike ng AP Bren. Kapag may ultimate na yung Ruby, you would expect na sasama na siya ng sasama. And because of the river flows in you na mechanics sa MLBB ngayon, kahit pa hindi expanding rivers to, bumibilis kasi kapag papunta doon sa turtle. So, aasahan natin na pwedeng sumama lagi yung Ruby, and that is the lineup na that is the strength of the lineup na meron sila ngayon. For Onyx naman, pag malawakang team fight, when I say malawakan, it's a 5v5 or even a 4v4, they could possibly win that dahil mataas naman yung AOE ng Gatot Kacha, even the Louie has too much poke, tapos kailangan saluhin pa yon ng Khalid kasi technically nasa harap siya lagi. So kumbaga ngayon, minamaximize lamang ng AP Bren yung early strength nila para kontrolin yung galaw ng Super Fam. Naku-caught off guard nga ang Super Fam at tila ba hindi pa sila yung makakakontrol talaga dito ng mga rotations kasi ganda nung pinapakita ni X-Nova dito, especially kung paano nila minamaximize yung movement speed ng isang Khalid. Dagdag mo pa nga yung river to the point na parang nakikita nila kung saan pupunta ang Super Fam. Ako masasabi ko lang na may mga pakunti-kunting solusyon na ginagawa ang AP Bren. Again, pinag-usapan natin doon sa The House, sa Keys to Victory, na kailangan din yung may priority ng AP Bren yung early game para maipanalo nila itong larong ito. At yun na nga yung nangyayari. Brusco ay nakita ng apat na miyembro. Diversion. Nagagamitin pero hindi nakakapunta dito ng Onyx. Makakasalubong ata nila. Okay. Sinalubong na nila dito. Crimson Beacon din nagamit. Aqua ay bumabante. After si Guardian, mabibitaw. Wow! Kasi nabitbit siya. Oh my goodness. Ang buhay pa rin pala
Nakatakas pa rin si Brusco doon. Pero yung Turtle nakuha na nga ng AP Bren. Unti-unting tumataas ang lead nila against Onyx. At sa baba, mainit talaga si Alright. Nova and Shizu. Literal na gusto nilang pahirapan si Kelra. Hindi makakuha ng energy shield si Kelra, even though sinabi natin na he has ways on how to harass that Ruby. Wow. Pero dahil kasi ang agang sumasama nung Ruby, so naging lamang pa siya when it comes to gold. Kahit pa sabihin natin 300 lang yon against Kelra, lamang pa din yon. Hindi normalin nangyayari yon for a Ruby na makalamang sa ganitong klaseng gold lane. At delikado ngayon si King Kong. Talagang pinapahirapan siya si Nova. Kung bakit hindi takot si Nova na mangharas ng mangharas kasi naka-Blade of Heptasis din siya eh. Aray Diba? ko. Hindi to normal para sa mga roamer, pero normal to para sa isang Khalid. Aray ko, napakasakit nun. Tinatanong kasi kung tatagos ka ba yun talaga tatagos yun. Masakit yun. May armor pen eh. May armor pen nga eh. And ngayon napakaganda ng pinapamalas pa rin ni X-Nova dito at kailangan nila masolusyonan. Isipin mo, isang Desert Tornado pa lang yung 3 ikot na yon. Maaari mga lahati na kagad ang buhay kung sino man ang maaabutan niya. At tila ba ngayon ay parang nasasagot nga ng AP Bren. Yung kakulangan nila sa early game, kitang-kita natin ngayon sila talaga ang nagdidikta ng control. Now for Onyx, kailangan nilang mag-rely. Paano nila susurpresahin dito ang AP Bren? Kasi even yung Hala. purple buff ni King Kong eh hindi nahahayaan pa ng AP Bren makuha ni Sigma Jungler yan. Kailangan na ma-maximize yung diversion. Good positioning ang pwedeng asahan for Onyx Philippines, backed up with the global na AOE naman. So kapag the-dive ang Onyx ngayon, kailangan pinpoint yung paggamit na ng skills, yung timings and everything. Kasi for AP Bren, kaya din naka-heptasis tong si X-Nova kasi may luxury na siyang gawin dahil kumikita siya ngayon sa kita. Mas mataas yung potential niya makapag-farm. Okay, ngayon nakabuta na ata kagad dito si Brusco. Yung tot ay nagamitin niya pero pag-pinta mo yung Guardian, namatay na maalam. Ang pare si Rovers ngayon. Turtle ang Aray. naging punteriya dito ni James Banks. Patay si Atoy R. Hahabol pa ba dito ang mga miyembro ng AP Bren? Hindi na nga muna. Respeto ang kanilang ibibigay. Naagaw na ng resources dito ang Hive. Grabe din talaga yung pressure ng AP Bren. Wala. Even si Lord JM, hindi nakahayaan na makapag-farm si King Kong sa kanila pero may action na naman sa gitna. And the Super Prince ang mawawala. Okay, ngayon nilupag yung Shaman Force. Hindi rin fully ma-maximize ni Kelra. Napakaganda ng ipinapakita dito ng AB Bren. Tila ba'y parang nagbago yung gising dito ng Hive, no? 4K code lead Laki. sa 7 minutes. Malaki to, lalong-lalo na you're up against Onyx PH. Ang ganda rin kasi nung yung map presence talaga na ginagawa ni X-Nova. The vision na binigay niya during the early, kumita siya dahil doon. Nagkaroon siya ng heptasis, nakokontrol niya at nahaharas niya kahit sino. Actually, kahit sino, even Brusco, ay nasasaktan sa kanya. Building up na rin ang Dominance Ice just to relieve that pressure doon sa Revitalize naman si Brusco. Papasok ulit sila. Okay, delikado ata si Brusco dito. Makakatakas ba siya? Pinagtulong-tulungan. Dapat ito Guardian nagamit na naman defensively. Dito ni Brusco. At ngayon ay kailangang umisip ng paraan ng Onyx. Talagang inuukupa na. Uukupa na Tama, ng, tama. tama naman. Tama. Inuukupa na ng AP Bren. Ayaw ko na lang sabihing occupied kasi. Ay, Oo nga eh. mas madali naman sabihin Mas madali no? yun eh. Nakikita natin dito na tama ka. Gusto nilang maging sa kanila na yung teritoryo ng Super Fam. Nahihirapan yung Super Fam kung saan sila gagalaw. Ang bilis din kasi ng rotation dito ng AP Bren. Totoo. Unti-unti ding lumalaki yung lead nila. Tapos, kung dadagdag pa natin, yung vision kasi na nanggagaling not just from X-Nova, pati na rin kay James Punks. Yun yung advantage talaga ng YSS, yung macro advantage na binabanggit natin right from the start. Although King Kong has a chance pa naman to get this trade up for Onyx Philippines, just a steal for that Lord. Oo, yun yung sinasabi natin eh, 'di ba? Yung the rule of the jungle. 'Di ba? Kahit inyo na yung lahat ng turtle sa umpisa, basta makuha ng jungler natin, yung pinakahuling lord, eh yun naman talaga yung magmamatter. And speaking of lord, nandyan na at pwede nang kunin to ng AP Bren. At tila ba parang sa Onyx eh, hindi muna nila ilalaban to. Mukhang magdedesisyon ng Onyx na okay, kalmahan lang muna natin. Meron namang hawak na diversion itong si Super Yes. Prince. So any moment ay pwede siya maglapag. James Punks ay sinisimula na same with Shizu. 18k ang buhay ng Lord. Maaaring i-soft reset ito pero alam ata nila na wala nang magiging reaksyon ha. Sabay gamit ng diversion, pauwi lang din Wala na. naman. Oo. Binigay lang talaga ng Onyx dito yung mismong Lord kasi alam nila na hindi pa nila kayang lumaban doon. Nakuha pa rin naman ni King Kong yung kanyang purple buff pero tumahe. Wait lang si Aqua, kalahati ang buhay. Falling Stormon from Lord JM.
Di sapat yung damage. Makunat na rin naman itong si Bruce at si Atoy R. Ngayon si James Pangs ay tatrabahuhin na yung ibaba at magiging matagumpay ang kanilang pagbasag. Sobrang linis, no, and systematic approach yung ginagawa dito ng AP Bren. Parang pag merong Lord, kuha tayo ng Vision, tapos zone out lang ni Nova, ni Shizu yung kalaban. And for Super Pam, hindi pa talaga nila kayang lumaban dito. Parang kahit na humarap at mang-surprise sila with the diversion play, hindi magugulat yung hindi magugulat yung AP Bren sa gagawin nila. Pero ano kayang kagulat-gulat na gagawin dito ng AP Bren? Lalong-lalo na may Lord sa itaas, pwede nilang samahan yan. Though, may sabog pa naman sa top lane base turret ang Onyx. Isa pa sa mga lakas ng lineup ng AP Bren is yung variants na pwede nilang gawin. They can initiate with the Raging Sandstorm or with Okay. the Falling Star Moon or with the Eye of Offended or with Aqua getting one sa kanyang Lantern Flare. So ang daming i-consider ng Onyx Philippines right now. Sino bang mauuna sa kanila? Kasi technically lahat kayang mauna. Even the Mountain Shocker from James Pangs. Oh. So may idea ngayon ng AP Bren, sige, okay lang na tumatagal yung laban. Kahit pa sabihin natin na mas scaling yung Louis at yung Harit over the Ruby and that Zushin, mayroon kasi tayong choices. Meron tayong options na pwedeng gawin. Ang dami nilang options nga, no? Ang dami nilang pang-initiation dito kontra sa Super Fam. And for Super Fam right now, mapapansin din natin sa Infinix in-game equipment, nalugi sila. So yun na, abutan na Falling Star Moon sa may bandilikod. Ang ating target, David Penn. Itong si Bruce ko, hindi nila bitawin na panyabot of the Guardian. Ngayon naman si Atoy R, kalahati kanyang buhay. Diyan Kaya si dito King Kong. sumasayaw with the Salmon Force. Pero si King Kong, Super Prince, kalahati kagad yung buhay. James Pang ay kailangan matras. Andun na naman yung Raging Sandstorm. Ex-Nova ay aatras din. Lord Jamie pumasok na. Kaya ang dispersionization na gamit din. Super Prince, ang baba ng buhay. Kailangan yung matras. Pero nandun yung flying ground. Si Ryota! Dito ni Atoy R, dalawa kagad ang napatumba. Oh my goodness, napagad ang pagbawi mula sa Onyx. Yun yung kagandahan ng Flying Clouds. Doon na maximize ng Onyx Philippines dahil din malapit yung clash doon sa base nila. Opa. Madaling nakabalik at pinapatagal ng mga members ng Onyx Philippines yung laban na sanang binadalik ng AP Bren. Dahil sa sinasabi natin marami silang ways to initiate, hindi nagkaroon ng proper timing yung bawat isa. Nung hinila ni Shizu, pumasok si Lord JM dun sa pinakalikod pa. And si Ex-Nova, hindi niya naisabay yung Raging Sandstorm niya. Ang naging effect, nabuhay yung mga targets ng AP Bren. Napatagal ng Onyx, bumalik with the Flying Clouds at sila pa yung nalugi after that. Although, meron naman silang luxury na magkamali ng ganon dahil sa na-invest nila nung early game. And for this Lord, they don't wanna risk another mistake kasi dumarating na sa punto, masakit na si Super Friends, masakit na si Kelra, if mauubos sila, baka babaliktad na talaga yung laban. So kailangan pala talaga synchronize pa rin Yeah. yung layer ng mga skills dito ng AP Bren kasi marami ding resources ang Onyx para mabilis makabalik dun sa mga team fights. Nandyan din, of course, yung Flying Clouds nga, dagdag pa natin yung diversion ni Super Friends na nakikita natin ginagamit pa rin nila, nagtatry pa rin sila ng paraan para makahabol dito against AP Bren. And right now, sinisimulan na ng AP Bren yung Lord pero sumisilip pa rin sila King Kong. Hindi lang yun ang sinisimulan na, pati yung slow push dun sa may bandang itaas. At umabante na nga yun, kalahati yung Nova! buhay ng Pagong. Ang Lord Brander, pero siya Ex-Nova sa may bandang likod. Bruce ko dito yung matas. King Kong Wow! ay namatay with Falling Star mula kay Lord Jim. And James Pangs ay malaya na nakuha yung Lord. Ngayon kailangan na matras with the diversion. Nakatakas itong si Super Prince, pero hindi makakatakas sa kamay ng AP Bren. Itong si Atoy R. 3 kills ang makukuha dito ng Hive. Can they end this one? Tapos buhay ba? si Super Prince, buhay si Kelra, pero kakatok sila sa base ng Super Fam. Wala, the first rotation. Ngayon si Super Prince na naging target. Flicker na gamit na niya. Kelra yung makabante. May minions pa naman sila. Actually, yung katapot na yun. Labag yung Summer Force. Single rotation ng Chrono Dashes lang from Kelra. Pero sabi nila, sige, targetin muna natin yung ibang ibabang tore. Falling Summon, iwasan dito Kelra. Pero natin may iwasan. Ang damage mula dito kay Aqua. At ang game number 1 ay mapupunta sa Hive. Debut pick ng YSS early game.